Nang mga sumunod na araw ay sinubsob ni Dino ang sarili niya sa trabaho. Determinado siyang panindigan ang sinabi niya kay Patricia, hindi man lang niya ito tinatawagan, at malamang kung gagawin niya yun it would only lead on agreeing to her terms, pero habang tumatagal lalo lang tumitindi ang pangangailangan niya rito na kahit ang pagiging abala sa trabaho ay hindi kayang pawiin, parang malapit na siyang sumuko, kaya para hindi ito mangyari ay pilit niyang dinadivert sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Fortunately, nang sumunod na linggo ay nakatanggap si Dino ng tawag mula sa kanyang colleague, who happens to be connected to the international court, so he needs to fly to New York to handle a difficult case. During the weekend while sitting at his desk, nagring ang private line sa kanyang bedside table. Si Patricia agad ang naisip niya na tatawag sa kanya kaya nagdalawang isip siya kung sasagutin ito. Natatakot siya na pag narinig niya ang angelic voice nito at muli siyang kumbinsihin sa plano nito ay pumayag na rin siya instantly. At hindi nga nagkamali si Dino, nang marinig niya ang boses ni Patricia muling bumalik ang mga memories nila together. Narinig ni Dino na humikbi ito. At nang sinabi ni Patricia na gusto niyang makita ang binata ay hindi siya nakatanggi. Okay, I will make a reservation tonight, 8:00 siguro. Bakit hindi ka pumunta dito sa halip at kumain kasama ako? Hindi ako pwede magtagal, marami akong resolutions na dapat i-draft, pagsisinungaling ni Dino, dahil siguradong sa kama ang diretsyo nila the moment na pumunta siya sa mansyon. Okay, hihintayin kita, halatang dismayado si Patricia. Hindi pa nakakahinto ang kotse ni Dino ay lumabas na si Patricia ng mansyon, nakangiti ito na parang nang-aakit, suot niya ang paboritong damit ni Dino. Litaw na litaw ang hubog ng katawan, alam ni Dino ang strategy ni Patricia, alam kasi nito ang kanyang kahinaan. But Dino has no intention of giving up to her, kung mahal siya ni Patricia, pakakasalan siya nito, may malamansyon siyang bahay at sapat na pera sa bangko, his career is booming and he even have a brilliant future. Dinala siya ni Dino sa restaurant na madalas nilang puntahan, tahimik dito at nakakapag-usap sila ng maayos. Na-miss mo ba ako? Tanong ni Patricia, nakatitig ito kay Dino habang umiinom ng wine. Kailangan ko pa bang sagutin? Ano? Oo, gusto kong marinig. Sobrang na-miss kita, every moment, every day, at gusto pa rin kitang pakasalan, asap. Nawala ang ngiti sa magandang mukha ni Pauline, akala ko pa naman nagbago na ang isip mo. Sumimangot na ito, huwag naman natin sayangin ang 5 taon. Dino, yan din ang gusto kong mangyari kaya nga gusto kong pakasalan ka na. Ayan na naman tayo, galit na sagot ni Patricia. Dahil ganyan ka na naman din, bakit ba ganoon na lang ang tingin mo sa akin, pinapamukha mo sa akin na mas mahal ko ang trabaho ko, mataas ang boses na sagot nito. I'm just being honest, kahit gaano kita kamahal, hindi pa rin nagbabago ang isip ko, I meant every word. Me too. So anong gusto mo mangyari ngayon? Maghanap ng ibang babae? Napangiti si Patricia sa sinabi ni Dino na parang hindi ito naniniwala sa kanya kaya nadismaya si Dino. Narinig mo ako, Patricia, I mean it, at kung plano mo pa ring ituloy ang kontrata mo, magpapakasal ako sa iba. Ganoon na lang yun, don't tell me iniisip mong pakasalan si Esther. Galit na sagot ni Patricia, mas gusto pa noon ang mga kabayo kaysa lalaki. Si Esther, ang childhood sweetheart ni Dino, hindi si Esther. At sino pa, wala na namang iba bukod sa akin di ba? Ikaw lang, mas magiging masaya ako at hindi maghahanap ng iba kung papakasalan mo lang ako, pero kung ayaw mo. Gusto ko nang umuwi, biglang tumayo si Patricia, at ayoko nang makipagkita ulit sa iyo hanggat hindi ka natatauhan, napaka-unreasonable mo at wala akong plano na makipagtalo sa iyo. Ito lang ang tatandaan mo. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo ako makakalimutan. Hindi naman talaga madaling makalimutan ang isang tulad mo, sagot ni Dino habang inaalalayan si Patricia palabas ng restaurant. Pero gusto kong gumawa ng sarili kong buhay with or without you. Hindi sumagot si Patricia o nagsalita man lang hanggang sa may hatid siya ni Dino sa mansyon at pagbuksan ng pinto ng kotse. So ano, paalam na ba ito? Mahinang tanong ni Patricia habang nangingilid ang luha. I guess so, kahit na alam mong mahal kita and I want to be yours, humakbang si Patricia palapit kay Dino at hinaplos niya ang pisngi nito. Isipin mo ako habang mag-isa ka sa kama. Dino, don't forget how I touched you.
Huwag mong gamitin ang kahinaan ko, Patricia, it won't work. I need you, and I want you to realize that you want me more. You're right, but I am determined to fight it. Well, you will definitely lose, Dino, pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para maging masaya ang pagkatalo mo. Pagkasabi nito ay pumasok na si Patricia sa mansyon, bumalik na si Dino sa kotse at mabilis na lumayo, magsisimula na siyang tanggapin na hindi madali ang magiging buhay niya sa mga susunod na mga araw. Muling isinubsob ni Dino ang oras niya sa trabaho to the point na pagod na siya at madalas na umiinit ang ulo. Madalas na nasisigawan niya ang kanyang mga staff kahit sa maliit na pagkakamali, but it was Annabelle who threw her notebook on the floor at lumabas ng kanyang opisina nang masigawan niyang muli sa walang kwentang bagay. Then Dino realized that he had unfeigned himself. Pumunta siya sa office ni Annabelle. I'm sorry, he apologized. It won't happen again. Siguro kailangan ko na pong masanay sa temper niyo simula ngayon, sagot ni Annabelle na ikinangiti ni Dino. I'm sorry rin, attorney, na bigla lang po ako kanina, hindi ko dapat ginawa yun, it's just that I had some bad news today. I see, may maitutulong ba ako? Wala po, thank you. Bumalik na siya sa computer niya at nagsimula na ulit magtrabaho. Wala siyang plano na i-discuss ang personal niyang buhay kay Dino. Muling bumalik si Dino sa kanyang opisina at dinampot ang mga papeles sa kanyang table at nagtrabaho na ulit na parang walang nangyari. To loosen up a bit, nagbakasyon si Dino ng 1 linggo sa Hong Kong. True enough, gamaan ang pakiramdam niya. Bumalik siya sa opisina na masaya the following week. Binigay niya ang kanyang mga pasalubong sa kanyang mga staff at nabawasan ang kasiyahan niya nang malaman na wala si Annabelle dahil sa matinding pagsakit ng ulo. Nagtataka si Dino sa disappointment na naramdaman niya ngayon dahil sa absence ni Annabelle. Samantalang baliwala lang sa kanya noon kung hindi ito mag-report sa trabaho. And to top it all, he is worried about her condition. Kailan ang balik ni Annabelle? Tanong ni Dino kay Tina, the one who temporarily took Annabelle's place. Baka raw po tomorrow, attorney, alanganing sagot ni Tina. Well, siguro kailangan po niya munang magpahinga ng ilang araw. Ilang araw? Di ba sakit lang ng ulo yun? Naku, hindi lang po yun ang dahilan, attorney. Ha? Anong ibig mong sabihin? Medyo broken-hearted din po. Nag-aalangang sagot ni Tina. Pero huwag niyo pong sabihing sinabi ko. Attorney, hintayin na lang po natin na siya ang magkwento sa inyo. Of course, personal affairs of my staff is none of my business, sagot ni Dino. Ay oo nga po, attorney, akala ko lang po kasi nasabi sa inyo ni Annabelle na ikakasal na siya kasi 3 taon na rin naman po ninyo siyang assistant. Ikakasal? Wala naman siyang nasabi. Napatitig siya sa table niya na parang tagos hanggang flooring ang nakikita niya. Tama ka? Matagal na rin siya rito at napaka-efficient niya. It's just that I forgot to know her personally. Nahihiyang sagot ni Dino. Pwede mo ba siyang tawagan para sa akin? Itinuro ni Dino ang telepono. Medyo gumagaralgal ang boses ni Annabelle nang makausap ni Dino at sa suspetsa niya ay umiiyak ito. Annabelle, si Attorney Dino ito. Ay sorry, attorney, hindi ako nakapasok ngayon. Mabilis na sagot ni Annabelle. Na-endorse ko naman po kay Tina yung mga board resolutions na pinaparush ninyo. Don't worry, attorney, papasok na naman po ako bukas. Tina is doing good kaya nga ako tumawag sa'yo. You may take a leave for a few days. Makakabuti sa'yo yun. Naku, thank you, attorney, pero hindi na po kailangan. Mas gusto ko pong pumasok na ulit bukas. Nagdadalawang isip man, alam ni Dino na makakatulong ang magpakabusi sa trabaho to make her better against heartache. Okay? It's up to you. So, see you tomorrow. Ibinalik na niya ang receiver at tumingin kay Tina. Babalik si Annabelle bukas. I think it would better for her than stay at home na umiyak. Hindi maipaliwanag ni Tina, pero masaya siya na papasok na ang dalaga. Napansin ni Dino ang lungkot sa mga mata ni Annabelle nang pumasok ito kinabukasan. Tumayo siya nang makita itong pumasok sa kanyang opisina. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon, Annabelle? Opo, attorney, salamat po. Umupo si Annabelle sa harap ni Dino and crossed her legs. She has a long and slim legs at napansin ni Dino ang balingkinitang katawan nito sa suot niyang skirt and blouse. It's good to see you back, Dino said with all honesty. Tiyak na mahihirapan akong makahanap ng kapalit mo pag nawala ka ng matagal.
Nag-blush si Annabel sa sinabi ni Dino, bumagay naman ito sa magandang kutis niya. Dino felt irritated for noticing it, hindi naman niya ito napupuna dati. Sana po magtagal pa ako ng maraming taon sa firm ninyo, attorney. Well, unless magpakasal ka na at di ka napagtrabahuhin ng future husband mo. Naku, wala pa po yan sa mga plano ko. Glad to hear that. Sorry for being so selfish of me. Pero imposible naman yata na hindi ka panyayaya ng boyfriend mo. Niyaya po, mahinang sagot ni Annabel habang nakatungo, pero pumunta na po siya ng US and he decided to settle there. Unfortunately, he fell in love with someone else. Yung tipo po ng babae na mas bagay sa kanya. Bagay sa kanya? What do you mean? Nalilitong tanong ni Dino. Opo, sabi po kasi niya hindi raw ako nababagay sa kanya. Because I'm so perfect and too attractive for him, at di niya matanggap na may ibang lalaki pa ang humahanga sa akin. Natawa si Dino sa sinabi ni Annabel at tila di makapaniwala. Anong klaseng dahilan yun? That's so absurd, hindi ba dapat nga mas maging proud siya? Well, sabi niya it made him feel insecure, hanggang ngayon hindi ko pa rin gets. I'm sorry but I think it's better that you're free of him, Annabel. Oh, sa tingin ko tama ka, pagsang-ayon ni Annabel, pero hindi lang talaga madaling kalimutan, sobrang sakit na ganun ang nangyari. Binuklat ni Annabel ang dala niyang notebook, tanda na ready na siya sa mga dictations, pero parang nagdadalawang isip pa si Dino na magtrabaho. Naisip niya kung ano ang sasabihin nito, halimbawang ikwento niya ang nangyari sa kanila ni Patricia, at ang dahilan kung bakit ayaw siyang pakasalan nito. Mag-agree kaya siya kay Patricia o sa kanya? Though wala naman siyang intensyon na tanungin ito, pero di siya makapaniwalang interesado siyang malaman kung ano ang iisipin ni Annabel. Si Tina ang dahilan kung bakit bigla siyang naging aware kay Annabel as a person. Nakikita lang niya ito bilang isang efficient assistant sa kanyang opisina, attending to all his business needs. He was about to pick up a file of papers to start working nang magring ang telepono. Sinagot ito ni Annabel at ipinasa sa kanya ang receiver habang bumubulong. It's Mr. Sevilla. Common friend ito ni Dino at Patricia. Hello Roland, tatawagan na sana kita, naunahan mo lang ako. Oh no, it's not about business, mabilis na sagot ni Roland. May extra tickets kasi ako sa dinner concert ni Gary Valenciano mamaya. Alam ko namang favorite mo yun, baka gusto ni Ong sumama ni Patricia. Gusto ko sana pero hindi ko lang alam kung available si Patricia mamaya. Ha? Akala ko alam mo lahat ang whereabouts niya, pare. Anyway, kailan nga pala ang wedding? Hindi agad nakasagot si Dino at bago pa man siya sumagot ay muling nagsalita si Roland. Oops, sorry pare, na pressure ka yata. Tumawa ito. Medyo, tumawa din si Dino. Sorry pare, I have to cut your call, may client kasing naghihintay sa akin. Pagsisinungaling ni Dino. Okay, pero paano mamaya, makakasama ka ba? Pwede ba akong magsama ng iba in case Patricia is not available? Tanong na sagot ni Dino. Sure, sige, see you tonight. Pagkababa ni Dino ng receiver, napaisip siya kung sino ang pwede niyang isama. Napatingin siya sa kanyang address book pero tinamad siyang buksan ito. Nagdalawang isip siya kung sasama pa siya. Babalik na lang ba ako, attorney? Biglang napahiya si Dino, nakalimutan niya na naghihintay pa nga pala sa kanya si Annabel. Tumango na lang siya at di niya naiwasang mapatitig sa dalaga habang naglalakad palabas ng kanyang opisina. Nang bubuksan na ni Annabel ang pinto, muli niya itong tinawag. Annabel, tumigil ito at lumingon kay Dino. Are you free tonight? Invite sana kitang manood ng concert ni Gary Valenciano. Hindi makapaniwala si Annabel sa imbitasyon ni Dino kaya hindi siya agad nakasagot. Naisip niya na baka nagkakamali siya ng dinig. Kung busy ka okay lang, Enman. Hindi naman ako busy, attorney. Nahihiyang sagot ni Annabel. Sige po, I would be delighted to come. Meron po ba kayong client na imi-meet? Of course not. Hindi ba ako pwedeng mag-unwind? Nakangiting tanong ni Dino. Hindi naman sa ganun, attorney, akala ko kasi. Okay, be ready by 7, susunduin na lang kita, just leave your address. Hindi na nakaimik si Annabel, tumango na lang siya at lumabas na ng opisina ni Dino. Hindi normal kay Annabel na nahihirapan sa pagpili ng isusuot na damit, pero ngayong gabi nakadalawang beses siyang nagpalit bago siya nagdesisyon na simpleng black dress na off-shoulder ang isuot. Perfect match ito sa kanyang maputing kutis,
Bago siya umuwi kanina ay bumili muna siya ng bagong set ng makeup. Pinili niya ang shade na hindi pa niya nagamit kahit kailan, dark blue, siguradong mapapansin ang kanyang mga mata, lalo na pag nilagyan pa niya ito ng mascara to darken her long eyelashes, and red lipstick to highlight the curve of her lips. Ang buhok niya talaga ang pinakamaganda niyang feature. Inilugay niya ito sa pagkakapusod at hinayaan niyang bumagsak sa kanyang balikat. Siguradong hindi matutuwa si Gabby kung makikita niya na nakalugay ito. Dino would also be surprised to see her. Sanay itong makita si Annabelle na mukhang manang dahil laging nakakwel ang kanyang buhok. Hindi na rin siya naglalagay ng kolorete simula nang naging sila ni Gabby to hide her natural beauty. Beauty? Tiningnan niya ang sarili sa salamin, maganda siya at wala nang reason para itago pa niya ito. Ngayon niya na-realize na napakalaking tanga niya para sumunod sa kagustuhan ni Gabby. But somehow, it started with her father. She had realized kung gaano kabilis na attract ang kanyang daddy sa magagandang babae. Natakot si Annabelle na ma-attract din sa striking beauty niya ang mga unfaithful na lalaki, kaya itinago niya ang kanyang totoong appearance to the point na halos mag-disguise na siya. But then, nahirapan pa rin si Annabelle na itago ito, and still drew attention dahil hindi maaring i-disguise ang height niya or the perfect proportion of her slender body. Si Gabby lang ang nag-convince sa kanya na gawin ang mga bagay na labag sa loob niya pero dahil mahal niya ito, lahat ay sinunod ni Annabelle, and now, she realized how fool she had been. Ilang linggo pa lang si Gabby sa US na in love agad ito sa ibang babae, nagawa pa nitong sumulat kay Annabelle para ipaalam ang nangyari, humingi ito ng tawad at nakiusap na palayain na siya, and eventually called their engagement off. At dahil dito, nagdesisyon si Annabelle na palayain na din ang sarili niya. She planned to go shopping this weekend para bumili ng mga bagong damit na babagay sa bago niyang image. Nakatanggap si Annabelle ng text message kay Dino na si Mang Cosme ang driver nito, ang susundo sa kanya dahil may importante lang daw siyang aasikasuhin. Umupo muna si Annabelle sa lobby habang naghihintay kay Mang Cosme. Nang dumating ito ay nagtaka si Annabelle dahil dumiretso ito sa information para sabihin sa front desk officer na dumating na siya. Napangiti si Annabelle dahil hindi siya nakilala ng driver, kaya lumapit siya kay Mang Cosme at nginitian ito. Saglit na tinitigan ni Mang Cosme ang babaeng nakangiti sa kanya at saka pa lang niya nakilala si Annabelle. Hindi ito nag-comment pero nahalata ni Annabelle na nagulat ang driver sa bago niyang look. Napangiti itong muli nang tumanggi si Annabelle na umupo sa backseat at sa halip ay sa unahan siya umupo. Ganyan din po si attorney, sabi ni Mang Cosme, maliban na lang kung may kailangan siyang gawin. Saka lang po siya umuupo sa likod. Ngumiti lang si Annabelle sa sinabi ni Mang Cosme at hindi na nag-comment, ayaw niyang pag-usapan ang kanilang boss, though it made her wonder kung ano ang itatawag niya kay Dino mamaya. It would seem odd kung attorney ang itatawag niya dito, pero hindi naman niya kayang tawagin itong Dino not unless sinabi niya. Habang nabiyahe sila papunta sa bahay ni Dino, hindi maiwasang mag-isip ni Annabelle kung bakit bigla na lang siyang inimbitahan ng binata. Aware naman si Annabelle na hindi na nakikipagkita si Dino kay Patricia, dahil napuna niya na hindi na tumatawag ang dalaga kay Dino at mas naging workaholic pa ito. Hiwalay na kaya talaga sila o may LQ lang? Annabelle was hoping na hiwalay na nga sana sila at makakilala ng ibang babae si Dino, yung hindi selfish na tulad ni Patricia. To Annabelle, it's very obvious na yun ang dahilan ng pag-imbita sa kanya ni Dino, marahil ay galit lang ito at hindi sanay na walang ibinabanderang babae. Ito ang kasalukuyan niyang iniisip nang makarating sa napakalaking bahay ni Dino. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating si Annabelle rito, and she was impressed by the interiors lalo na ang pinagsamang library at drawing room where the household led her. Iba't ibang klase ng photos ang nakadisplay sa wall at sa ibabaw ng furnitures. Lahat ng tables ay may mga nakalagay na fresh flowers na nagko-complement sa color ng kurtina. Dahil mahilig magbasa si Dino, marami itong collections ng iba't ibang klase ng libro sa shelves. Tumayo si Dino nang makita niya na pumasok si Annabelle, lalo si Dinan tumangkad tingnan sa suot niyang dark formal jacket. Ngumiti ito kay Annabelle though he did not come forward, but remained standing as Annabelle moved towards him. Bumagay ang liwanag na nag-reflect sa buhok ni Annabelle mula sa loob ng kwarto. Annabelle knew that he liked what he saw dahil hindi na ito nakakilos at inintay na lang na makalapit siya, pero bago tuluyang lumapit si Annabelle ay bigla siyang huminto.
Naabot ko ba ang pamantayan mo, attorney? Without a doubt, and by the way, call me Dino. Muli niyang tiningnan si Annabel na puno ng paghanga. I was a bit confused if it's really when you entered. I'm sure maraming maiinggit sa akin pag nakita nilang kasama kita, at hindi tulad ng ex-fiancé mo. It will be my pleasure to show you off. Let's not talk about Gabby, please, sagot ni Annabel. Why not? Hindi mo na ba siya naiisip? Syempre. So bakit ka natatakot na pag-usapan siya? It's the best way to get him out of your system. Okay, sinabi niyo attorney, you're not as obedient as I thought Annabel. I said call me Dino. Bakit attorney wala na tayo sa office ngayon kaya siguro naman I can do what I want without being mandated? Nakangiting sagot ni Annabel. Naninibago talaga ako sa iyo Annabel, you don't look the same, but tell me, sino ang totoong Annabel? Yung babaeng malanegosyo na may bun at walang makeup, o ang kaakit-akit na babaeng nasa harapan ko ngayon? Kailangan ba na mamili ako? Hindi ba ako pwedeng maging pareho? Well, hindi ako sigurado if the two are compatible. Hindi sumagot si Annabel, naisip niya na may point si Dino. Anong mangyayari tomorrow? Tanong ni Dino, sinong Annabel ang makikita ko sa office? Ngumiti si Annabel, kung sino ang kaharap mo ngayon. Ibig sabihin ba niyan ay naka-move on ka na? Saglit na nag-isip si Annabel. No, it means I have stopped thinking about somebody else past. Kasama na dyan ang paglimot sa lungkot at hirap na naranasan ng mommy niya at galit na nararamdaman kay Gabby. Simula ngayon, ang totoong Annabel Peralta na ang makakasama niyo. Okay, at inumin natin yun. Binigyan siya ni Dino ng red wine at sabay silang uminom. Pagkatapos nilang uminom ay inalalaya ni Dino si Annabel sa paglabas ng bahay. Hindi sanay uminom si Annabel kaya kahit red wine ay tinamaan siya, medyo uminit ang pakiramdam niya. Magkatabi silang umupo sa backseat, Annabel realized na hindi siya nagkaroon man lang ng pagkakataon sa loob ng mahigit 3 taon na mapalapit sa boss niya. Mukhang relaxed si Dino pero nararamdaman ni Annabel ang tensyon nito, humarap ito ng bahagya sa kanya at naamoy ni Annabel ang napakabangong aftershave lotion na ginamit niya. Samandal naman si Annabel at kinausap ang sarili na huwag mag-expect ng kahit ano sa gabing yun. Naisip din niya na katatapos lang niya sa isang painful relationship at isang kalokohan nang agad siyang magmahal at lalo pa ang pagnasahan ang boss niya. Kaya ka lang inaya ni Dino dahil ikaw ang pinaka-convenient girl na pumasok sa isip niya nung inimbita siya ni Roland. Pero kung date siguro ito, maaaring hindi ikaw ang kasama niya ngayon. Sa sobrang tahimik, may naisip itanong si Annabel kay Dino, kung halimbawang may magtanong sa akin kung ano ang trabaho ko, sasabihin ko ba na assistant mo ako? Magtatampo ako pag sinabi mong assistant ka ng iba. Nakangiting sagot nito, wala naman sigurong masama. Pero, hindi mo pa kinuha ang isang taong nagtatrabaho para sa iyo, dahil hindi ko naman alam na may kasama pala akong tulad mo sa loob ng aking opisina. Excuse me attorney, hindi mo naman kailangan magsinungaling. Alam naman natin pareho na hindi sana ako ang kasama mo ngayon kung I got your point, mahinang sagot ni Dino. And I'm really sorry. Hindi na sumagot si Annabel at pareho silang nanahimik habang binabagtas ang concert venue.